Ito ang batasang pambansa, ang headquarters ng ating House of Representatives, ang opisina ng ating mga magigiting na congressmen. Pero sa tingin nyo ba, lahat ng ginagawa nila dyan ay in aid of legislation? Abay, hindi. Nalaman namin na inside the Congress, meron din palang mga explorers. Hindi yata biro ang gumawa ng mga batas. Kaya paminsan-minsan, kailangan mo nang mapaglibangan. Dahil kung hindi, ay siguradong mapapagod ka talaga sa napakaraming trabaho sa Kongreso. Kaya naman, ang mga staff ng batasan at ng mga congressmen ay naisipan magtayo ng club na kanilang tinatawag na Congress Outdoors. Diyan nakikita niyo mga miyembro ng Congress Outdoors. Nagkakaroon sila mga regular briefings and meetings to discuss their upcoming trips. So ngayon, makikisit-in tayo ngayon sa isa sa mga meeting nila. Pwede tayong itap in case na may disaster like search and rescue sa bundok, even fire. Pwede natin pasukin ng fire. So that's why magkakandak tayo ng first aid, hunger rescue, basic firefighting, search and rescue. So yan, dadaanan natin lahat ulit yan para well-equipped tayo. Formed only a few months ago, the mountaineering group Congress Outdoors aims to expose its members to the beauty and splendor of Mother Nature. Backpackers. They undergo some basic training to equip them for the outdoor adventures ahead. Si Dominic is miyembro ng staff ni Congressman Miles Roses. Dominic, ba't ka napasali sa club na ganito? Basically kasi nung nagre-recruit sila, isa sa mga objectives sila sa grupo, ano daw mag-train yung mga applicants for search and rescue. So yun ang pinaka na-attract ako sa sumali sa grupo. Aside from siyempre, isa dito sa mga ways para maka-unwind ka, akit ka ng bundok, nature tripping. Gusto ko talagang malaman kung ano talagang kalagayan nito ng kalikasan natin. Yes. So, pagdating ng araw, kung ako'y medyo sanay na sa ganyan, may share ko rin sa mga henerasyon kung ano ba talaga ang dapat ba nating pangalagaan. But of course, before you can go hiking and climbing, kailangan mo ng armas. Hindi para makipaglaban, kundi para maging handa sa maaaring mangyari sa inyo sa bundok. Kaya marami ang kailangan matutunan, pero umpisa muna tayo sa basic tulad ng pag-empake ng backpack. Ito yung tanang pagpapack ng backpack sa internal frame. These things may seem very simple, but it's important information para sa lahat ng gustong maging mountaineer. You wouldn't want to hamper your team's adventure because you hurt or injured your back due to something as basic as carrying your backpack. Sir, question. Sige sir. Ano yung ating waste disposal sa bundok? Wala naman mga basurahan din. Kung ano yung kondisyon ng inakyat mo o pinuntahan mong lugar, kung paano mo siya nadatnan, ganun mo rin siyang iiwan. Ibig sabihin, yung mga kalat natin, na dinala doon, dadalhin din natin pababa. Dadalhin natin kung sa tamang pagtatapunan. Diba? Bawal mag-iwan. Diba? Kaya nga merong mountaineers rule na tinatawag. Yung, take nothing but pictures. Wala kang kukunin kahit ano, halaman, hayop, diba? Leave nothing but footprints. So footprints mo lang maiiwan kahit saan ka nagpunta. Diba? Walang basura, walang kahit anong kalat. Walang trace. Diba? Leave no trace. Diba? Tapos, kill nothing but time. Pero sa tingin ko, ito ang pinakamahalagang matututunan ng bawat mountaineer o hiker. Respetuhin ang bundok na siyang nagbibigay sa atin ng pagkakataon na ma-experience ang kagandahan ng ating kalikasan. Ever tried rappelling face down? Congress Outdoors shows us the more exciting part of the training when Team Explorer returns. So, next! So, ibang-iba to sa trabaho ng mga Congress Outdoors.
sa regular day job nila. Today, the lesson is basic rappelling. Okay. Ano boys, ready na kayo? So, pag-insert, simple lang. Gawa ka na rope, insert, and then, atak, balik ulit, ipasok. Here at Campo Uno in Quezon City, we are taught the basics of climbing and rappelling. Huwag natin i-grip. Okay, so syempre, before tayo mag-rappel, dapat familiar tayo sa mga equipment na ginagamit natin, ha? Dito, natututunan natin ang kahalagahan ng mga ibang klaseng climbing equipment tulad ng harness, mga ropes, nuts, at carabiners. Capital B, capital E, capital L, capital A, and then capital Y. Alam natin yan na yan ang safety ng rappel, okay? Spelled as belay, okay? In short, ibig sabihin ng belay ay stop. Okay? Ganun lang, simple yan. So, pag nagra-rappel tayo na masyado na mataas, dapat lagi tayo merong tao. Pwede mag-control sa inyo pag na-aksidente kayo, then sudden brake mag-a-apply siya, pwede yan sa belayer. Climbing always encourages the buddy system. This shows us that we should always look out for each other, no matter how easy or hard the task is. Hindi naman naging mahirap para sa mga miyembro ng Congress Outdoors ang first experience nila sa pagrarapel. At syempre, para makijoin, sinubukan ko na rin ito. Okay, bye-bye. But it wasn't just us that had all the fun. The veteran rappellers also had a great time showing off some rappelling stunts. Dito, nagsimula sa Campo Uno ang tinatawag natin na vortex. Kakaibang style to. Adi, show us the way. Oh, pare. Kaya nyo yun? Walang binatbat si Batman dito. Pero huwag niyong gagayahin yan kung wala pa kayong training at baka hindi lang buko lang abutin nyo, bali-bali pa ang mga buto nyo. Let's leave the stunts and exhibition numbers to the pros. Handa na ba ang grupo sa The Great Outdoors? Malalaman natin yan sa aming pag-akyat sa Mount Kabalian sa Southern Leyte. Panoorin sa pagbabalik ng Team Explore.